kung ano-anong pinapasukan na paghihigante at pang-aapi. Hindi kami naggalaban, hindi kami nakipag ah, ah, tunggalian sa napakahabang panahon, halos 4 na dekada, para lang mang-api ng iba. Hindi ito ang turo ng aking ama. Kaya hindi ko alam kung saan to nanggagaling at hindi ako papayag ng ganito. So Alam hindi naman ninyo noon pa di ba? Hindi pa nakakaupo, inauguration pa lang, abala na ako sa smuggling ng agricultural product, abala na ako sa mga magsasaka at sa ating land reform. Abala na tayo dun sa Maharlika Fund, dun sa People's Initiative na babaguhin sa pamamagitan ng suhulan ng ating saligang batas. Abala na ako sa budget ng 2024 at 2025 kung saan linustay ng bonggang-bongga ang pera ng bansa. Kaya hindi ito bago at siguro maintindihan na lamang ako na hindi na tama ang landas ng administrasyon na nanghihinayang talaga ako. Para sa akin, malaking trahedya sa amin to. so hindi kayo nag-worry na lalong maging mas malayo kayo o magkaroon ng hinanakit sa isa't isa kayo at ang Pangulo. Walang ganong worries sa inyo, ma'am. Well, para sa akin, sana wag masamain. Alam ko nagtampo dahil dun sa hearing. Pero kung tutuusin, yung unang hearing, hindi ko naman akalain na yun ang sasagutin nila. Malay ko ba kung anong sasagutin? Kaya nga ako nagtatanong tulad ng sambayanan, hindi ko alam ang sagot. At ang dai-dai nila, padagdag sila ng padagdag, akala ko naman handang-handa. Nung nag-iba-iba na yung sagot nila at waring nagkaralan sila, abay hindi ko nasagot yun, hindi ko na pananagutan yun. Ang akin lamang abutin ang katotohanan at iwaksi ang lahat ng hindi tama, labag sa batas, labag sa batas pati ng Diyos dahil sa pang-aapi sa matatanda at may sakit. Ma'am, sorry, last na po talaga on my part. Ma'am, itong endorsement ni VP Sara, given yung inyong standing sa mga surveys ngayon, no, you think enough para kahit papano maipanalo at maituloy niyo yung second term po ninyo? Ako hindi masyadong nag-iisip ng politika ngayon medyo distracted ako, medyo na-trauma ako dun sa nangyayari. Hanggang ngayon di ko pa rin talaga maintindihan bakit kinakailangan durugin ang hindi kaalyado. Nakaalyado naman sa umpisa. Di ko talaga maintindihan samantalang ang bansa ay nagdurusa sa napakatataas na bilihin, kakulangan ng krimen sa droga, sa korupsyon, dapat tutukan na natin yan. So, kung makakadagdag at kung hindi, alam ninyo ang tama ay tama, ang mali ay dapat labanan. Thank you so much, ma'am. Ma'am, si Mean naman po, Corvera, Net 25. Okay, hi Mayan. Good afternoon, ay good morning pa. Ma'am, yung follow-up ko lang, sabi niyo kanina, ah, hindi na tama yung landas. Ibig sabihin, yung banat kasi yan dun sa Marcos administration yung poll ads niyo. Wala tayong magagawa. Talagang marami ng tuloy-tuloy na kamalian. Hindi ko maintindihan kung sino talaga ang nag-a-advise. Nung bata pa ako, maliit pa ako, hindi naman maliit, pero teenager pa ako, sinabi ko na talaga, Malacanang is a snake pit. Nung panahon ng tatay ko yon, kasi kung ano-ano ang, kung sino-sino lumalapit, kanya-kanyang agenda, ngayon, ang nangyayari talaga nakakatakot. Kaya sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama itong mga pangyayari, itong politika na mapang-api, mangpahigante, hindi na siya ayos. Tutukan natin ang problema ng mamayan. Balikan natin ang ating tungkulin. Ma'am, hindi ba kayo nag-try na tawagan siya para sabihin na yung sitwasyon ng bansa ganito, hindi ba siya nakikinig sa inyo? Hindi. Sadly, marami nang nakapaligid at hinaharang talaga ang pag-uusap-usap namin. Malungkot ako dito talaga. Hindi ko pinagmamalaki itong mga pangyayari at sana nabigyan ng solusyon. Last na po ma'am, may endorsement din sa inyo si Senator Robin. Ibig po ba sabihin, lilipat na rin kayo sa PDP Laban or independent pa rin?
Independent pa rin ako, okay lang. Kung sino mag-endorse sa akin, nagpapasalamat ako. Tuwan-tuwa nga ako kay Senator Robin. Kasi ang bilis niya eh. Sabi niya, sige, ready na ako. Pagdating galing sa Hague, talagang nag-shooting na rin kagad. At madalian din. Dahil lang sabi nga niya, pinagsabihan daw silang lahat na magsiuwi at ikampanya na ang lahat ng mga kasamahan. Kaya tuwan-tuwa ako at nagpapasalamat din kay Senator Robin, bonggang-bongga. Nag-enjoy ako sa shoot pero nakakapagtaka. Nag-iyakan kami dun sa shoot na yun. Hindi ko maintindihan. Hindi ako iyakin. Hindi rin siya iyakin pero pareho kaming naiiyak sa sitwasyon ng ating bansa. Okay, salamat po, ma'am. Maraming Ma'am, salamat, Mian. Ma'am Cecil Suerte Filipe po sa Star. Ay, meron ba akong ano? Ma'am, speaking of Senator Robin po, sabi niya parang, di ba nung hearing niyo, sabi niya, hindi ko kayo pinako-contempt, walang utos ni PRRD na i-contempt kayo. Do you, ano po, parang nag-uutos ba sa inyo si PRRD? Di ba it's not supposed that to be that way? Wala naman kaming contact kay Presidente Duterte. Hindi ko alam kung meron silang contact doon sa Hague. Hindi naman ako napunta. Ako wala naman akong mga utos-utos. At nakita naman ninyo, hindi natiis ni Senator Bato, talagang nag-move siya for contempt. Wala namang magawa kasi harap-harapan naman nagsisinungaling. Ang nakakalungkot lang, sinuwag naman ng desisyon ng komite ng ating Senate President. Kaya nabigla naman kami, never heard naman yung may syokos-syokos. Wala sa buong rules ng Senado yung syokos na yan. Opo, yan sabi din ni SP pala, SP Escudero, na parang nag-hope siya na magiging parang instrument ng unity yung inyong hearing, but it turned out pati yung Senate parang na-divide. Your take on that, ma'am? Hindi ko maintindihan dahil ang totoo, yan din ang pakiwari namin, naging very emotional ang buong bayan at inakala ko na mas maganda na malaman natin ang katotohanan, mabuksan ang mga pangyayari at ang buong sambayan ay mapanatag ang kalooban. Ngunit nakita natin napakaraming labag sa batas. Hindi ko naman sinasadya yun, hindi ko naman pinipilit yun. Nagtatanong ako tulad ng bawat isang Pilipino dahil hindi ko rin alam at hindi ko maintindihan ang pangyayari. Ma'am, when PBBM won in 2020, sabi natin, i-redeem yung name ng Marcoses because yung iba, di ba, ang tingin dictator, i-redeem. So far, ma'am, ano yung assessment mo po? Nare-redeem ba yung names ng Marcos with the way the president is handling the affair or his people is handling the affair of the government? Ang akin kasi, napakaswerte na naming pamilya, binigyan kami ng pagkakataon ulit na makabalik at linawin ang tunay na legacy, ika nga ng aking ama. Ngayon, parang nasasayangan ako dahil eto nga, 3 taon na, nauubos ang panahon sa politika, sa paghihigante, pakikiaway. Sana tinutukan na lang natin yung expectation ng tao sa Marcos, infrastructure, agrikultura, murang pagkain, mga trabaho, yung mga magandang iniwan ng aking ama, sana itinuloy, sana tutukan pa rin natin yan. Sana hindi pa huli, may 3 taon pa naman na habulin pa rin at maiwasto ng aking kapatid. Sana isang tabi yung mga sino-sino dyan na nag-a-advise at siya ang magsabi dahil yan ang turo ng aking ama. Ma'am, two na last na. Yung si Congressman Villar po, di ba NP din? Merong picture kahapon na nag-viral na kasama niya si BP. Would you know kung nasa alyansa pa rin siya? Or hindi ka aware? Wala, nabasa ko lang sa dyaryo na nasa alyansa pa rin. Okay. And last na, ma'am, where your mom stands dito sa inyong parang hindi okay na relationship ni PBBM? Alam ba niya? Parang, or hindi na natin siya kinukulit about dito? Well, hindi ko na siya kinukulit, malungkot siya, pero ang nanay ko, politiko talaga, sabi niya, hoy, nakalimutan mo na yung kampanya mo.
Mangampanya ka, manalo ka. Hindi yan pwede. Paano para ako na PTSD dito sa nangyari kay Presidente Duterte, sa impeachment, sa sunod-sunod na dagok ng mga budget na palpak. Talagang nasantabi ko na yung politika, nakatutok na ako dito sa mga problema na hindi nakakatulong sa ordinaryong mamayan. Ma'am, pardon, ano yung PPSD? PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Para ako Okay po. na-trauma ng sunod-sunod. Alam mo yun, yung sakit ng mga sundalo matapos ang gera. Parang pinupukpok ako sa ulo kasi iba't ibang walang kwentang pangyayari. Sunod-sunod ang nangyayari sa ating bansa. May kidnapping, may gulo ng pogo. Ano ba naman yan? Parang ano bang sitwasyon to? Tapos sa bandang huli, eto nga, na tangay pa yung dating Pangulo na matanda na at may sakit. Sobra na hindi ko na kinaya. Para akong PTSD, kaya ako nagbibiro. Nung nakita ko kasi na tinangay si Presidente Duterte, wala akong ibang naaalala kundi yung aking ama at yung buong pamilya namin na tinangay din papuntang Hawaii. At masyadong trauma na siya, parang sobra-sobra na. And last, ma'am, it pains you Yung na hindi nanay kayo ko, mas matapang yun siguro. Sabi niya, tigilan yan at ibalik yung kampanya. Tutukan mo yan. Ayun, nagagalit siya. would you know kung kinagagalitan ni former First Lady yung si BBBM? Ay, hindi ko alam. Pero yung nanay ko, sinasabihan lang ako, ay, mangampanya ka na, tigilan na yan. Opo. And last na, it pains you na hindi kayo okay na magkapatid? Oo naman. Oo naman, hindi naman masaya yung ganon na may humahadlang, na may humaharang, na hindi na kami nakakapag-usap ng maayos. At kung tutuusin, pamilya pa rin kami, politika lang to. Sana maiwas to sa lalang madaling panahon. Pero ang isisigaw ko pa rin, itim. Talagang ipaglaban ng tama, itama ang mali. Thank you, ma'am. And ma'am, ano yung masasabi mo? Parang sinasabi nila, bakit pinili mo yung kaibigan over sa kamag-anak? Ang kultura ng mga Pilipino po, di ba, sa pamilya-pamilya. How would you explain that to the people? Thank you, yun na po. Oo, wala naman akong paliwanag, kundi hindi ko talaga mataim ang pang-aapi, panghihigante, hindi ko siya maintindihan. Para sa akin, hindi talaga tama yon. Kaibigan man, kamag-anak man, talagang hindi ko yan kukonsintihin. Ma'am, si RG po to. Yes. Related dyan yung tanong ko actually. How would you address naman yung mga posibleng ma-turn off na, ay ano ba yan, kapatid niya yung nakaupo, bakit niya kinikriticize, ba't di na lang niya tulungan? How would you address yung mga ganong sentimiento? Yes, maraming sentimiento ganyan, higit sa lahat sa mga Ilocano. Sabi ko, intindihin na lamang ninyo ako, ang apo lakay natin, ang aking ama. Hindi ganyan, hindi mapaghigante, hindi nang aape ang nanuduro. Kaya hindi ko talaga matanggap na yung mga advisor sa palasyo, ganyan ang ginagawa. At pati yung kapatid ko ay nadadali. Kung tutuusin, ang aking ama, ang sabi sa akin, alalayan mo yung kapatid mo. Buong buhay niya, buong buhay ko, yan ang paulit-ulit. Alalayan mo, bantayan mo yan. Hindi ko na magawa Hindi ko na magawa dahil hindi na ako pinapayagan lumapit, hinaharang na kami, at kung ano-anong sinasabi tungkol sa amin. Ma'am, going back to VP Sara, kayo na rin mismo nagsabi na there were episodes na parang hindi kayo okay. Paano humantong uli sa pagiging okay kayo after those series of challenges? And sabi niyo nga kanina, para may ginamit kang salita yung parang pahamak. Paano kayo nakakapuli dito sa puntong ito na in-endorse ka niya? Hindi. Talagang, hindi. Parang nagkakainisan lang, di ba? Yung term ng hukayin, alala ninyo yun? Nagalit yung mga Ilocano doon. Nagalit din sa akin, bakit hindi ako nag-react violently? Kaya sabi ko sa kanya, ano ka ba? Ba't mo sinasabi ang ganyan? Yun lang naman. Pero sa kabila nun, parang sinisisi ko rin ang sarili ko kasi parang dinamay ko siya sa gulo, nananahimik na siya, nag-file na siya bilang mayor ng Davao. Kinalagkad ko pa at sinabi ko, sige na, mag-vice president ka. Hindi ko naman akalain kailanman nahahantong sa ganito. Grabe naman to, hindi ko akalain talaga.
So ma'am, you regret in a way engineering UNITEAM after what happened? Ang taas-taas ang tayog ng pangarap namin na magkakaisa ang bansa, na wala ng politika na isasantabi ang bardagulan, ang lumang politika na napaka-toxic. Wala na yon. Yun ang iniisip namin North and South, solid na solid. Wala na tayong gagawin, kundi magtatrabaho para sa mga magsasaka, ibabagsak natin ang presyo ng bilihin, lahat ng PWD, matatanda, solo parent, tutulungan. Ang dami-dami namin pangarap, mag-uunlad ng Pilipinas. Nako, wala pala nangyari, kundi, ayan, bumalik nga sa bulok na politikang away ng away. Ma'am, last two questions from my end. First, anong message ninyo kay President Marcos? Siguro, ang sasabihin ko na lamang, Holy Week, magmuni-muni tayong lahat, ipagdasal natin na maiwasto ang pagkakamali. May pagkakamali rin naman ako at hindi ako kung minsan nakikipag-usap ng maayos, pero sana mag-usip-isipan tayong lahat at balikan yung mga turo ng aking ama. Ma'am, second, my ultimate question. Yung tatay ko kasi, tuwing Holy Week, nagre-retreat yun eh. Pupunta yun sa monasteryo sa Baguio. Hindi nagsasalita isang linggo, hindi kakain ng maayos, hindi matutulog, kundi sa maliit na teheras. Dala-dala niya ang kanyang kabinete, ang kanyang mga general para magmuni-muni. Siguro kailangan nating lahat gawin yun. Okay, ma'am. For Senate President Chis Escudero naman, ano ang inyong mensahe sa kanya at anong inyong next move after dun sa nangyari dun sa dapat ay pagko-contempt kay Special Envoy Lacanilao, and then yung kanyang pag-i-issue ng show cause order, and then yung sagot niyo dun sa sinabi niyang wag ninyong gamitin ang Senado sa politika. Nakakatuwa naman talaga yung mga pinagsasabi. Ang akin na lamang, balikan natin ang tunay na rules ng Senado kung saan walang mahahanap kahit minsan ang binabanggit na show cause. Yung ginagamit para sa politika, nakakatuwa naman kasi alam naman natin na siya yung ambisyoso. Ako yung nakalimutan nga mangampanya na. Okay, thank you, ma'am. Ma'am, si Selly, balik lang ako. Kelly, pwedeng okay na kasi maraming nag-iintay eh. Yung aking KB matatanda na, baka lalong tumanda. Ma'am, may patanong lang si Mean. Yung sabi niyo, inutusan ni PPRD si Sara na umuwi at mangampanya, kasama po daw sa inutos niya yung ikampanya kayo? Wala naman yatang ganon. Basta yun ang kwento nila ni Robin eh, na pinagsabihan sila, di ba? Meron siyang interview, sabi niya, umuwi kayo at mangampanya. Yun lang. Okay, sige ma'am. Ay, Pero ang totoo, sino daw yung maharang? pero ang totoo, noon pa, kakapila ko lang noong October, talagang tinaas na yung kamay ko ni PRRD nung isang dinner namin sa Maynila. Pero, ma'am, At sino sorry. daw po yung mamaharang sa inyo sa Malacanang? Ay nako, kung sino-sino, alam naman ninyo. Ma'am, sorry, Salamat. wait lang. Yung pag-endorse sa inyo ni VP Sara ay inutos ni FPRRD? Ay hindi naman siguro. Basta ang sinabi lang ni PRRD, ayon sa interview, nabasa ko rin lang sa dyaryo, talagang magkampanya. Yun din ang sabi ni Senator Robin, mangampanya daw sila, tulungan daw lahat ng kaalyado. Okay ma'am. So si Chis ambisyoso, may ambition siya sa 2028 ma'am? Hindi ko alam, pero alam ko mataas ang iniisip nun eh.